92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging besie na mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ May for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong gabing ito, ngayong araw ng kalayaan. Hanggang 12 midnight po tayo. Magandang gabi sa lahat ng mga tsuper. Mga baby kong tsuper. Uy, ang ating mga bus terminals na hindi ko makakalimutang batiin. Mga establishments, mga convenience stores, ang ating mga vendor sa ating wet markets, ang mga motorista, riders natin na kahit 10 oras ng gabi nagtatrabaho pa rin para sa pangarap, para sa pamilya. Magandang goal yan para sa kanila. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakahiga na ang mga baby kong nakangiti habang nakikinig sa boses ni DJ Main. At sa lahat ng OFW natin na nakikinig naman through our FM Radio Philippines app. At ganun din yung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At tayo rin ay sabayang napapakinggan sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At naka-live din tayo sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. So pwede kayong sumilip. Libreng-libre lang yan. May pahintulot yan ni DJ Main. Ayan, magandang gabi, Gloria Constantino Mesiano. Happy Independence Day, Adrian Sebroso, Paolo Bordado, Mary Delay, Laurejas Bernard, at kay Makoy at Vincent na kasama niya daw sa work ngayon sa Cavite habang sila ay nakikinig. Mag-iingat po kayo at yung ibang lugar maulan-ulan pa rin ha. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. At lagi dapat may bitbit na payong para ready. Daniel Yap. Magandang gabi sa iyo at kay William Mortel at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Dahil araw ng kalayaan, buti pa ang bansang Pilipinas pinaglaban. Samantalang ikaw, binitawan. Ay, ganun talaga. Parte ng buhay yan. Ibig sabihin, hindi siya ang para sa'yo. May para sa'yo. At malay mo, ako pala yun. Diba? Malay mo, tayo pala ang meant to be. Kaya naman, itong ating letter sender kaya, sino kaya ang ka-meant to be niya ngayong Independence Day? Malalaman natin yan dito. At sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Hi DJ Main. Itago mo na lang ako sa pangalang Lala ng Tipas, Taguig. Hindi ko alam kung confession ba ito o paalala lang na minsan ang kalayaan mapanganib din kapag sinabayan ng init. June 12 din last year, araw ng kalayaan, habang abala ang lahat sa fireworks at sa mga bandila, ay may makasaysayang pagsabog na naganap sa isang park. Ang dahilan? Ang aking ex na si Rico. Ang lalaking unang nagturo sa akin ng kasarinlan sa kama.
Nagkita kami nung umagang iyon. May kasamang reminiscing at konting asaran. Hanggang sa nauwi kami sa, tara, inom tayo saglit. Sa likod ng bawat shot ay may namumuong tensyon. Sa bawat titig niya, parang sinasabi niyang, I still believe someday you and me will find ourselves in love again. Pero hindi lang pag-ibig ang nangibabaw ng gabing iyon, pati na din ang pagkauhaw sa isa't isa. Gabi ng araw ng kalayaan, pinili naming maging tunay na malaya. Sa park kung saan kami unang nagtagpo. Sa ilalim ng punong akasya, habang may mga putukan sa langit, isinandal niya ako sa puno at sinimulang pasayahin ang katawan at pantasya ko. Habang nakatitig sa akin na parang ako pa rin ang reyna ng puso niya, ramdam ko ang damuhan sa likod ko. Napakapit ako sa sanga sa sobrang sarap. Tumigil siya at bumulong sa tenga ko. Malaya ka pa ba o akin ka na ulit? Hindi salita ang naging sagot ko, DJ Maine, kundi isang pagyuko sa harapan niya at pagpapalaya sa loob ng pantalon niya. 2 katawan, isang gabi na puno ng init. Sabay naming tinapos at isinagaw ang sarap ng kalayaan. Matapos ang isang gabi ng kalayaan, nararamdaman ko na naman ang pagkaalipin sa damdamin ko para sa kanya. Mali, DJ Maine. Kasi may jowa na siya. Worth it ba ang kasalanan na may halong pagmamahal at pawis? Tulungan mo naman ako, DJ. Kalayaan ko nga ba ang ipinaglaban ko? O sarili ko lang ang ibinenta ko sa isang gabi ng sarap? PS, pakiplay naman ang I Still Believe ni Mariah Carey after mo basahin. Para sa ating mga malaya pero alipin pa rin ng nakaraan. From Lala of the Past to Geek. Hay nako Lala. Lala ka na lang talaga kay Lala. Ikaw ba naranasan mo na ba yan? Yung may nakaraan kayo, then one day, nagkita ulit kayo. May kanya-kanyang buhay na, pero dahil na-miss nyo ang isa't isa, hinayaan nyong maging malaya ang inyong katawan para sa ikakasiya nyo nung araw na iyon. At ano ba ang dapat gawin ni Lala? Magpakamartir? Isiksik yung sarili? O palayain na ang nararamdaman niya para sa kanyang ex? Kaya naman pwede kayo magbigay ng inyong komento sa ating live stream dito sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Hi, Comet Ben! Magandang gabi sa iyo at syempre gusto ko mo nang ihabol happy birthday! William Mortel, more birthdays to come. At ito na nga, kung ako yun sa sitwasyon ni Lala, papalayain ko na siya. At papalayain ko na din ang sarili ko sa pagkakabilanggo sa nakaraan na meron kami. Kaya nga ex na dahil tapos na ang aming istorya at maling-mali pa dahil siya ay may karelasyon na. Pero syempre, hindi naman ako ikaw Lala, di ba? Oo. Magkaiba tayo paano harapin ang problema pagdating sa pag-ibig. Ay lahat naman tayo may mga sandaling bumabalik sa kung saan tayo minsan naging masaya. Minsan kasi hindi lang katawan ang uhaw, kundi pati ang puso natin. Pero ang point dito hindi naman tungkol sa may nangyari, kundi bakit mo hinayaang mangyari yung mga dapat o yung mga nangyari nung gabing iyon. Isipin mo may jowa na siya. Iyon pa lang alam mong may boundary kang nilagpas. At oo, ex mo siya. At kahit pa may unfinished business kayong dalawa, tapos na yun. Hinayaan mo na siya na ganyang kaitrato. Hanggang masasana yan. Iisipin niyan sa'yo, ay, okay pala tong ginagawa ko.
Kasi pumapayag naman si Lala na option ko lang siya, na hanggang dito lang kami. Tanggap naman ni Lala na may girlfriend ako. Unlike kung naglagay ka ng boundaries, doon mo malalaman kung mahal ka pa rin niya. At anong gagawin niya to win you back sa tamang paraan. Pero hinayaan mo siya na makuha ka sa ganyang paraan na ikaw ang magiging kawawa. Alam mo bakit? Kasi in the end, kahit binigay mo pa yung katawan mo, kahit ginalingan mo pa, hindi ka pa rin niyang pipiliin. At hindi porket may nangyari sa inyo, mag-i-stay yan sa'yo. Dahil may jowa siya at yun ang totoo. Sabi ko nga kung pipiliin ka talaga niya, umpisa pa lang yan na talaga ang pakay niya sa'yo. Babalik siya sa buhay mo ng single siya. Kasi nga mahal ka niya at ipaglalaban niya yung nararamdaman niya kung mahal ka pa rin niya. Sabi ni Adrian Sabroso, "Hi alias Lala, there will plead later on before ano daw?" Adrian Sabroso ha, pala desisyon ka ha? Nangunguna ka kay DJ Main ha? Eto na lang, sabi ni William Mortel, "Ay, ang hirap nun Lala, may sabit na pala siya at di na talaga pwedeng maging kayo ulit. Di mo hinanap ang buhay na maging number 2. May asawa na siya o may girlfriend siya. Iwanan mo na ang nakaraan ninyo, mas maganda na magkaroon ka ng bagong buhay," sabi naman ni Comet Ben. Tama naman, bakit mo, ang dami mong pwedeng maging desisyon sa buhay, bakit mo naman pipiliin maging number 2 kung pwede ka naman maging number 1? May mga exes na nagkakabalikan. Pero bumabalik sila sa isa't isa na parehas silang malaya. Walang karelasyong iba kasi pinaglaban nilang balikan. Yung mga dapat balikan, pero ito binalikan ka, pero may jowa siya at hinayaan mo naman. Igagawin ka niyang parausan lamang dahil ikaw mismo hinayaan mo siya at pumapayag ka. Lala, ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagpapalaya ng katawan. Ito ay tungkol sa pagpili sa sarili mo ng may dangal, respeto at boundaries. At yung tanong mo na, kalayaan ko nga ba ang pinaglaban ko o sarili ko lang ang ibinenta ko sa isang gabi ng sarap? Ang sagot ko dyan, pwede, pareho. Kalayaan mo yun Kaya mo siya pinili. Pero sa pagpiling iyon, may naibigay kang bahagi ng sarili mong marahil hindi mo dapat ibinigay sa taong hindi na rin naman kayang panindigan ka. Alam mo Lala, hindi mo kailangan ng payo. Alam mo ang tama. Ang kailangan mo ay patawarin ang sarili mo. Minsan kahit pamali, may lesson din yung nangyayari o nangyari sa inyo nung gabi na iyon para ipaalala sa'yo kung sino ka at sino ang dapat balikan. Hindi porket masarap, tama na. Yung gabi ninyo ni Rico, hindi ko questionin yung chemistry nyo kasi obvious naman na may init pa rin kayo sa isa't isa. Pero tandaan mo, ang atraksyon ay hindi laging equal ng destiny. Hindi porket may kilig at may kiliti pa, meant to be pa kayo. Minsan ang mga ex ay parang fireworks yan. Alam mo bakit, Lala? Maganda, nakaka-amaze, nakaka-attract. Pero hindi mo pwedeng hawakan ng matagal. Alam mo bakit? Kasi mapapaso ka o masusunog ka. Kaya kailangan mong bitawan agad.
So sa nakikita ko, parang ganun si Rico. Alam mo nang mapapaso ka, masusunog ka pa, hinayaan mo. O ang ending, nasaktan ka. Yung sugat, ang hirap, ang tagal mahilom. At pag humilo man yan, may scar na yan. At tatatak na yan sa'yo forever. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa kanya? Gusto mo ba talaga siya o gusto mo lang yung pakiramdam na may nagmamahal sa'yo? O yung feeling na may nagmamahal? Kasi kung ang pagmamahal, ang hanap mo, hindi mo need ilimos yan. Maraming worth it ng pagmamahal mo, Lala. At marami ang pwedeng magmahal sa'yo ng totoo at may respeto. At hindi ka gagawing parausan lamang para sa sarili nilang kasiyahan. Madalas kasi hinahanap natin yung comfort zone, pero hindi na mismo yung tao. Kaya wake up! So ngayon, ang gawin mo, self-worth check. Yes, i-check mo ang sarili mo. Alam mo ba yung isang gabi na yan, kahit punong-puno ng init, maaaring i-frame ng ibang tao bilang ikaw ang babaeng ginamit ni Rico habang siya ay may jowa. Hindi ko gustong saktan ng nararamdaman mo o pakiramdam mo, Lala, pero gusto ko lang makita mo yung worth mo. Pakatandaan mo, hindi ikaw ang pansamantala. Dapat ikaw ang pinipili. Kaya ngayon, bawiin mo ang kalayaan mo, Lala. Oo, pinili mo maging malaya nung gabi na yon, pero ngayon may choice ka ulit. At ang tunay na kalayaan ay yung marunong humindi sa mga bagay na hindi na dapat balikan at hindi na naaayon sa atin. Palayain mo ang sarili mo ngayon. Pumili ka ulit ng tama at sana sa susunod na araw ng kalayaan, hindi na siya ang maalala mo, kundi yung araw na tunay mong pinili ang sarili mo. Sabi ni William Mortel, humanap na lang si Lala ng iba, yung talaga siya lang ang totoong number 1 sa mundo niya at walang sabit sa iba. Kaya sana magising ka na ngayon at palayain mo na yan, i-let go mo na yung nararamdaman mo. At palayain mo na rin yung si Rico. If it's real love, it won't keep you in the shadows of the dark. It will walk with you in the light of the day. Sabi ni Comet Ben, masarap ang bawal na pag-ibig pero bawal pa rin. Totoo naman, lahat ng bawal masarap talaga, pero tandaan mo, lahat ng sobra masama. Okay na yan. Nagkatikiman kayo, natikman mo sa ulit. Tumikim ka na lang ng iba ulit. Wag na siya. Ibang ulam naman, Lala. Oo. At malay mo, nung naranasan mong sarap at galing sa kanya, may mas hihigit pa pala. Hindi mo malalaman yan kung nakakulong ka pa rito kay Rico. Diba? Life is too short. Kaya explore lang, Lala. Pero syempre naman, maging picky din naman sa pagiging explorer. Kumbaga, hindi lahat ng pagkain dapat nating kainin. Kasi hindi naman lahat masusustansya, di ba? Pero maraming salamat, Lala, sa pag-share mo ng iyong confession. Sana ngayong araw ng kalayaan, maging malaya ka na.
At sa lahat ng gusto magpadala ng kanilang confession kay DJ May, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At sa ating Viber naman, 0954-406-1967. Maraming salamat, Lala ng Tipas Taguig. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics sa pag-aalaga ng aking skin, Imprint Customs. Ang ganda ng aking bomber jacket, diba? Speak Philippines, Zebra Helmets Philippines, Fiesta Fruit Game Apple to Apple, at pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main Eugenio. At dito, sa favorite mo, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Once again, happy Independence Day po sa ating lahat. At bukas tayo ay magkakapiling muli for another main confession. Kaya naman samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. Minsan, kahit gaano ka na kalaya, may isang gabi, isang tao, isang alaala na kayang hilahin ka pabalik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. May puso, may pag-asa, may what if na ayaw pa ring bitawan. At kahit pa alam mong tapos na, may bahagi sa'yo na patuloy ng umaasang baka sakaling maulit pa. Minsan, sa isang tingin, sa isang sulyap, sa isang gabi ng init. Pero pagkatapos ng lahat, ikaw na lang ang naiwan. Nagtataka kung mali ba ang magmahal o mali lang ang taong minahal mo. Para sa lahat ng nagmahal, nasaktan, at kahit papaano umaasa pa rin, this one's for you.